Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Para na akong baliw na nakatitig sa screen ng cellphone ko, magta-type na lang ako ng message kay Joseph. Abot-abot pa ang kaba ko. Ilang beses akong nagpaurong sulong para lamang sa isang text. Buti na lang at nasa labas pa sina Ryan at Lola. Nakahiga lang ako sa kama at paminsan-minsan ay gumugulong-gulong dahil sa kaba at excitement. Binuo ko ang text message na ipapadala ko kay Joseph. Pero bakit masyado kong pinoporma kung anong ilalagay ko? Paulit-ulit yung bumabagabag sa isip ko. Pero palagi akong kontra. Kasi may nangyari sa last encounter namin. I just wanna pick the right words to begin the communication in between of us. That's it. Bakit ba ako kinakabahan? Muli akong huminga ng malalim. I'm not going to mess up with this. Isa lang tong simpleng imbitasyon, yun lang. Umayos ako ng upo at muling nag-type ng message sa kanya. Busy ka ba? Napanguso ako. Parang ang bitter ng message ko. Erase. Pwede ka ba? Napahinto ako. Ang pangit ng bungad. Inerase ko ulit. May gagawin ka ba sa makalawa? Nabalibag ko ang cellphone ko sa kama. Ang pabebe naman ng text ko, dapat walang paligoy-ligoy, straight to the point ka agad. Punta ka dito sa bahay sa Makalawa. Birthday ni Lola, pumunta ka raw, sabi niya. Binaba ko ang cellphone ko at muling humiga. Napatitig ako sa kisame. Ngunit agad akong napapihit ng upo nang tumunog ang cellphone ko. Nagmadali akong basahin ang reply. Ate Ara, in-invite ko ang mga kaklase ko sa birthday ni Lola ha. Pupunta kami. Nalaglag ang balikat ko nang makitang si Mona ang nag-text. Ara, masyado kang assuming na magre-reply siya agad sa'yo. Bago matulog, pagkagising sa umaga at hanggang sa palengke ay palagi kong tinitingnan ang cellphone ko. Kulang na nga lang, laksan ko ang volume nito para agad kong marinig. Tinulungan ako ni Ryan sa paghahanda sa sumunod na araw. Hindi namin hinayaan na magtrabaho si Lola. Pinag-relax na lang namin siya. Maya-maya lang ay darating na si Mona. Nagluto ako ng pansit palabok, lumpiang sariwa, kare-kare at maha blanca. Hindi ko alam kung mapapantayan ko ang luto ni Lola, pero umaasa akong katanggap-tanggap naman ang lasa nito. Nasa kwarto at nagbibihis ako nang may narinig akong ingay sa labas. Mga nagtatawanan at batian. Hindi pamilyar sa akin ang boses kaya sa tingin ko ay sinamona na yung dumating. Nag-skinny jeans na lang ako at simpleng t-shirt. Inasikaso ko ang bisita ni Mona. Ako na ang nag-prepare ng kakainin nila. Sa kusina ay nakita kong naglalagay ng pansit si Lola. La, para kanino po yan? Tumabi ako sa kanya at pinanood siya. Kinakapedring at Kaveni, kumuha ka nga ng pantakip dito saka isang pares pa na lalagyan para kina Omar. Tumalima agad ako sa utos ni Lola. Ako na rin ang naghatid noon sa mga bahay katulong si Ryan. Pagbalik sa bahay ay ilang kalaro pa ni Ryan ang inaya naming kumain sa bahay. Maiingay sa sala sina Mona at ang mga kaibigan niya. Si Ryan at ang ilang kalaro niya ay napiling kumain sa kwarto. Nagpaalam naman sila ng maayos kaya pinayagan ko na rin. Si Lola naman ay nasa kwarto niya at kausap sa cellphone ng ilang mga tita ko. Marahil ay nagpapaabot ng pagbati. Naiwan ako sa kusina at naghugas ng ilang plato. Nasa bulsa ko ang cellphone ko at nilagyan ko ng vibration alert kung sakaling may mag-text. Oh, Ate Ara, ikaw kumain ka na ba?
Napalingon ako sa pumasok na si Mona. She's only wearing a very short shorts at pit blouse. She's very confident of herself, kaya lang minsan nag-aalangan pa rin ako sa sinusuot niya. Mamaya na ako, medyo busog pa. Pumunta ako sa mesa at nagpunas, habang si Mona ay kumukuha ng paper plate para lalagyan ng mahablangka. Hindi ba pupunta si Kuya Brixter? Tanong niya. Hindi may business trip daw. Pabawi na lang daw siya kay Lola. Kaya pala. Narinig kong sagot niya. Nagkibit balikat na lang ako. Baka pag bumisita si Brixter ay tanungin ko na lang kung nakontak na siya ni Mona tungkol sa project niya. Naiwan na naman ako sa sala. Nang wala na akong gagawin ay umupo na lang ako at chinek ang cellphone ko. Napabuntong hininga ako. Kung i-text ko na lang ulit, sabihin ko hinihintay siya ni Lola. Hanggang ngayon wala pa siyang paramdam. Maya-maya biglang umingay na naman sa labas. Pumaibabaw ang boses ni Lola. Joseph, akala ko hindi ka nasisipot. Itong batang to, bakit hindi ka pumunta rito? Napatuwid ako ng upo nang marinig ang malakas na boses ni Lola. Pati si Mona ay narinig kong kinakausap na rin siya. Dumagungdong ang dibdib ko. Tumayo ako pero natigilan pa rin. Kinakabahan pa rin ako. Anong sasabihin ko? Ang awkward lang balikan yung dati naming batian dahil sa huling pag-uusap namin. Umupo ako ulit. Lalabas ba ako o dito na lang? Wala naman siyang popwestuhan doon kaya malamang dito ang bagsak nun. Dito ka na maupo, Kuya Joseph. Narinig kong sabi ni Mona. Sinong maghahanda ng pagkain niya? Malamang ako na yun. Nagulat pa ako nang pumasok sa kusina si Lola na may dalang bouquet ng pulang rosas at isang basket ng prutas na bitbit naman ni Ryan. Nakangiti si Lola. Apo, asikasuhin mo muna si Joseph. Nako, kay daming dalang prutas Yung batang talagang yon nag-abala pa. Tinulungan ko agad ang kapatid ko. Tumambol ang puso ko. Agad akong kumuha ng plato para sa kanya. Nilagyan ko ng pansit at separate na lumpia. O baka mas gusto niya ng kanin. Bigla kong naging aligaga at di ko na alam kung anong ihahain ko. Napansin iyon ni Lola at hinawakan ng aking kamay. Apo, relax ka lang. Si Joseph iyon, hindi iyon maarte at mapili pagdating sa mga hinahanda mo. Easy ka lang. Makahulugan ang sinabing iyon ni Lola. Natigilan ako pero binigyan niya ako ng isang mahinahong ngiti. Tumikhim ako at kinuha ang plato. Sige pula, hatid ko lang sa kanya. Pilit kong kinalma ang sarili ko at hindi nagpahalatang tense dahil alam kong sinusundan ako ng tingin ni Lola. Pagkalabas ko pa lang ng kusina ay tanaw ko na siya. Napahinto ako sa paghakbang. Nakaupo siya katabi ng babaeng kaibigan ni Mona. Mukhang enjoy na enjoy sa pakikipag-usap yung babae. Dahil kulang na lang umabot na sa tenga niya ang ngiti. Kaunti na lang, labas na gilagid niya sa katatawa. At may kasama pang hampas sa balikat, sabay lagay sa likod ng tenga niya, ilang takas na hibla ng buhok niya. Tumaas ang isang kilay ko. Ito namang si Joseph, relax lang na nakangiti. Nagmarcha ako pabalik sa kusina at nilapag ang plato sa kusina. Nagpupuyos ang kalooban ko. Si Lola naman ay napahinto sa paglalagay ng mga rosas sa lumang vase. Oh, bakit ka bumalik? Dito na lang po kakain si Joseph. Matao na po sa labas. Yun lang at lumabas ako ulit. Nawala ang kaba ko at napalitan ng tapang. Dire-diretso ako sa sala. Huminto sila sa pag-uusap ng babaeng gilagid at nag-angat ng tingin sa akin. Nawala ang ngiti niya. Tila kinurot ang puso ko. Ngunit demiretso pa rin ako at walang sabi-sabing kinuha ang kamay niya at hinatak patayo. Doon ka na sa mesa kumain, sabi ko.
Wala siyang sagot at nagpahila na lamang. Hinata ko siya hanggang makapasok kami sa kusina. Nakita ko agad ang pambungad ng ngiti sa amin ni Lola, particularly sa mga kamay namin. Alam ko, parang ang kapal-kapal na ng mukha ko. Nawala ang alinlangan ko kanina at dali-daling hinila si Joseph palis sa kumpulan ng mga kaibigan ni Mona. Iyon kasi ang rumihistro sa utak ko. Naiinis ako na may kausap siyang iba. Dito ka maupo. Turo ko sa upuan. Binatawan ko siya para kumuha ng kubyertos at baso. Joseph, maraming salamat sa mga bulaklak ha. Kay gaganda. Narinig kong sabi ni Lola. Wala po yun la, simpleng bagay lang po yan. I finally heard his low baritone voice. Binalot ako ng malakas na pintig ng puso ko nang muling marinig ko ang boses niya. Lumapit ako sa mesa at binaba ang mga kinuha ko. Pero para sa akin lang ba itong mga bulaklak? May kaunting panunuya sa boses ni Lola. Nag-init ang pisngi ko. Hindi pa rin siya umuupo at nakapamulsa pa rin sa harap ng upuan. Pakiramdam ko ay nasa akin ang mga tingin nila. Para sa inyo po la, wala po kayong kahati. Pamilyar na ako sa tono na yon, his playful side. Nilingon ko siya uli nang iligpit ni Lola ang ilang mga kalat. Maupo ka na. Muli kong itinuro ang upuan. Pero nang tingnan niya ako uli ay parang kidlat na gumapang ang mabilis na pagtibok ng puso ko. His first sexy blue eyes are like a bullets. Tagus-tagusan pa ang lalim ng tingin sa akin na yon, pero parang may nagbago sa kanya. Naroon pa rin ang kaunting tapang sa mukha niya. Maliban sa bagong gupit siya ay napakalinis ng mukha niya. Baka nga makinis pa yon sa akin. Lalong kumorte ang matigas na dipina ng kanyang panga. More like he's more manly now in my eyes. May pamumuna ako sa kanya na hindi ko maisatinig. Tipid lang siyang tumango at sumunod sa sinabi ko. Lihim akong nagdiwang. I can still feel he's the same man I knew. Pagkaupo niya ay siya namang bumalik uli si Lola mula sa likod bahay. Kumain ka ng marami, Joseph ha? Si Ara ko ang nagluto ng lahat na yan. Mas excited pa nga sa akin eh. Tumawa si Lola. Gumuso na lang ako. Sana hindi na lang binanggit ni Lola para hindi naman ako ma-pressure. Bigla tuloy ako na-conscious sa sinasandok ko. I felt him look at me. Tiningnan ko lang siya saglit at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Salamat po la. Sabay na po kayo. Paanyaya niya. Naku, tapos na ako. Sumabay ka na kumain, Ara, at hindi ka pa kumakain. Lalabas lang ako saglit. Ngumiti lang si Lola at saka tuluyan ng lumabas ng kusina. Ilang segundong katahimikan. Eto na naman ang awkward moment ng muling pagkikita namin na para bang hindi alam kung saan mag-uumpisa. Ramdam ko ang init ng titig niya. Yun bang bawat detalye ng kilos ko ay nire-record niya. Nahihirapan akong gumalaw pag ganito. Lumayo ako ng kaunti at kumuha ng juice sa refrigerator. Hindi ka pa kumakain? Habang nilalapag ang pitchel ay napatingin ako sa kanya. Seryoso kasi ang boses niya. Ngunit natigilan ako nang makita kong dumilim ang mukha niya. Kasabay ng pag-igting ng panga niya. He checked on his wristwatch. Magpo 4:30 na, hindi ka pa kumakain? He said in the same tone of voice. Kumunot ang noo ko. Marami kasi akong inasikaso kaya hindi na ako nakakain. Sige na, kumain ka na. Pamimilit ko pa. Ngunit mas lalong lumalim ang pagkakunot ng noo ko nang tumayo siya at tumungo sa pamingganan. At bago pa ako makapagprotesta, kumuha pa siya ng kutsara at tinidor. Nilapag niya iyon sa gilid ng plato niya. Maupo ka, sabay na tayo. Natigilan ako. Bakit kutsara at tinidor lang ang kinuha niya? Ha? Sige, kukuha lang ako ng plato ko. Wag na, sala na tayo dito.
Inumpisahan niyang sumandok ng kanin. Nag-aalangan ako at nahihiya. Hindi na, sa'yo na yan. Huwag kang makulit. Dagdag pa sa hugasin mo kung kukuha ka pa ng panibago. Mapapagod ka lang, maupo ka na. Utos niya. Napalunok ako at ngumuso. I was touched. Pero andon pa rin yung alinlangan. Magsasalo kami sa iisang plato. Napaisip ako. Part ba to ng courtship? Kasi kinikiriti ang tiyan ko. Hindi na ako nakipagtalo pa at naupo na lang sa gilid niya. Kanin muna ang kainin mo dahil hindi ka pa kumakain. Utos niya ulit. Marami siyang nilagay na kanin sa plato niya. Tapos ay naglagay sa gilid ng kare-kare. Bigla akong nagutom sa tanawin kaya kinuha ko na ang kutsara ko at sumandok din ng bagoong saka sumubo. Medyo nahiya pa ako dahil mas nauna pa akong kumain sa kanya. Pero dahil baliwala lang sa kanya, nagkibit-balikat na lang ako. Nang nakaisang subo siya, ay inusod niya ang plato papalapit sa akin. Ngunit halos mabilaukan ako nang pati ang inuupuan niya ay inusod niya rin papalapit sa akin. Nahirapan tuloy akong lumunok. Malaya kong nalalanghap ang mabango niyang amoy. Nakakahalina. Minsan ko pang hiniling na sana ay magtagal ang amoy na yon sa akin. Tahimik lang kaming kumain. Yung tipong ang kalansing lang ng kubyertos ang maririnig. Gusto ko maging normal ang tibok ng puso ko. Kaya ako na ang unang nagsalita. Kumakain ka ba ng lumpiang sariwa? Tumikhim ako. Tiningnan niya ako at tumango. Oo naman. Hinata ko ang plato at kinuha ko ang lumpiang sariwa. Wala pa yung sauce kaya sinandukan ko pa. Binudburan ko rin ng dinurog na mani. Ikaw ba lahat ang naghanda nito? Sabi niya habang sumusubo. Nagsalin ako ng juice at saka uminom. Oo, mga paborito ni Lola. Hindi na siya masyadong nakakapagluto kasi sumasakit ang tuhod niya. Ano bang lasa? Pwede na ba? Bumaba ang tingin niya sa labi ko at tinitigan. Masarap, sobra. Wala sa sariling, binasa ko ang labi ko. Dumadagungdong na naman ang dibdib ko. Gusto kong batukan ng sarili ko sa ginawa ko, lalo pa nang makita ko ang paglunok niya. Nag-iwas ako ng tingin at sumubo ng lumpia. Saan ka ba galing? Tanong ko. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang pagkuha niya sa basong nilagyan ko ng juice. Nagpanik ako dahil nainuman ko na yon at alam kong alam niya rin yun. Nagamit ko na, ginamit pa rin niya. Hindi na ako nagprotesta pa dahil nakainom na siya. Parang wala naman yun sa kanya at hindi naman siya maselan. Binisita ko yung ibang site sa Labang, Taguig at Makati. Halos magkakasabayan kasi ang construction noon at ako nautusang mag-check ng mga materyales. Kaya nga sinitoy ang naabutan mo sa bahay ko. Hindi siya nakatingin sa akin habang sinasabi niya yun. Mukhang malaki ang tiwala ng may-ari sa kanya kaya siya ang pinamahala. Kaya siguro maganda ang tinutuluyan. But wait, alam niyang nagpunta ko sa bahay niya? Munti ko pa ngang mabulyawan si Nitoy kasi inubusan ako ng sopas na gawa mo. May ngising lumitaw sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko at bagya siyang hinampa sa braso kaya naman napatigil siya sa pagsubo. Ano ka ba? Binigay ko na sa kanya yon. Wala ka naman kaya sa kanya ko na lang ibinigay. Sabi ko, ubusin na niya dahil kung titiran ka pa, masisira lang yon. Timang ka talaga. I sounded like I was scolding him. That made him smile. Umarte siyang ngumiwi at akala mo'y nasaktan talaga. Ang gaan lang naman ng pagkakapalo ko sa kanya. Minsan mo lang ako bigyan ng niluto mo, tapos hindi ko pa natikman. Kahit panis pa yon pag uwi ko, kakainin ko pa rin yon dahil luto mo. Tumambol na naman itong makulit kong puso, para akong nawala ng balanse at naubusan ng maisasagot. Tinitigan niya ako, yung nakaka-conscious na intensity.
To change the atmosphere, ngumuso ako at inirapan siya. Alis kasi ng alis, hindi man lang nagpapaalam. Bahagyang nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Hindi ako makagalaw dahil sa sobrang lapit niya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko na halos hindi ko na masundan. Namiss din kita, bulong niya. Ramdam na ramdam ko ang init ng pagdampi sa mukha ko ng kanyang hininga. Bakit ganun? Hindi siya amoy bagoong. My heart pounded when I realized our positions. Bahagya ko siyang itinulak pero hindi siya man lang natinag. Pinanlakhan ko siya ng mga mata. Wala akong sinabing na miss kita, Timang. Ngumisi siya na pinapanood akong iniiwasan ang mga mata niya. What's wrong with his eyes? Magkakapalitan na kami ng mukha at napapatitig na ako sa mga mapupulan niyang labi. I miss you so much, he whispered. Nagangat ako ng tingin sa kanya, and I caught him staring on my lips. He looked at me. Panandalian kaming nagkatitigan. Tila ba palagi niya akong hinahatak ng mga mata niyang iyon, like he wanted me to own those brooding set of eyes. Nararamdaman ko na naman ang unti-unting pagsakop ng init sa katawan ko. It was too tipsy that my barriers were gradually falling down. Ate, napaigtad pa ako nang may marinig akong boses. Agad kaming naglayo sa isa't isa. Napalunok pa ako dahil pakiramdam ko para kaming nahuli na may mali siyang ginagawa. Nilingon ko si Ryan na bitbit ang mga pinagamitan nilang paper plates. Lumapit siya sa akin at nilapag sa mesa ang dala. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong parang inosente pa ang itsura niya. Wala siyang nakita. Sa gilid ko ay nagpatuloy lang sa pagkain si Joseph. Relax lang siya at hindi tensyonado. Ate, pwede ba kaming kumain ng cake ng mga kalaro ko? Tinuro pa niya yung nakakahon pang chocolate cake. Agad akong tumango at ngumiti. Oo naman. Teka, ikukuha ko kayo. Tawagin mo na sila. Tumayo ako at kumuha ng mas maliit na paper plate saka inilatag isa-isa. Tapos ay binuksan ang takip ng cake. Ngunit tila bantay ko si Joseph dahil ramdam ko pa rin ang panaka-naka niyang tingin. May kutsilyo ka na? Ngumuso ako at umiling. Kukuha sana ako nang tumayo siya. Ako na, aniya. Maya-maya pa'y nagsipasukan na ang mga kalaro ni Ryan sa kusina. Nginitian ko sila. Halos mga nahihiya pa sila pero batid ko ang excitement nila. Inabot sa akin ni Joseph ang kutsilyo at nagsimula na mag-slice ng cake. Bawat abot ko ng paper plate sa mga bata ay nakangiti silang nagpapasalamat sa amin. Kaya naman ganon din ang tugon ko. Nang makalabas sila sa kusina, saka ko lang napansin ang dumikit na icing sa hindilaki ko. Walang patumpik-tumpik na sinubo ko iyon. Napatigil ako nung napalingon ako kay Joseph na biglang inubo. Nasa mid yata. Okay ka lang? Pag-alala kong tanong sa kanya. Uminom siya saka tumango-tango. Okay lang ako. Hindi ko lang kinaya. Naguluhan pa ako sa sagot niya. Umupo na lang ako ulit sa tabi niya. Ngunit nahampas ko ulit siya sa braso niya, nagulat siya. Bakit? Para saan yun? Bakit hindi mo sinama si Nitoy? Hindi ba niya alam na birthday ni Lola? Sumimangot siya. Inaya ko, kaso may date daw siya. Hinimas niyang parte na hinampas ko. Date sa hapon? Mamaya, pagkatapos ng trabaho. Ayaw naman niya lumiban sa trabaho, sayang daw. Tapos may date pa siya after, paliwanag niya. Tumango-tango na lang ako saka sumubo ulit ng lumpia. Ara, pwede ba kitang tawagan mamaya? Ate, nalipat ang atensyon ko sa pinto ng kusina. Inuman tayo. Pag-aaya ni Mona. Ha? Baka hindi pumayag si Lola. Sagot ko kay Mona. Ayoko rin namang uminom, mga estudyante pa sila at ang babata pa para sa inuman.
Eto naman, KJ. Ako nang bahala kay Lola. Minsan lang naman to. Join ka rin, Kuya Joseph. Walang alinlangan, tumango siya. Oo ba? Binigyan ko siya ng matalim na tingin. Pag uminom ka, hindi ko sasagutin ang tawag mo mamaya. Mukhang malaki ang chance ni Joseph kay Ara. Lalo pa kapag hindi ito nagpapakita sa kanya ng ilang araw. Hinahanap-hanap niya ito at namimiss ang presence ng binata. Pero bakit nga ba palaging nawawala si Joseph? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!